dito sa kaliwa. Tingnan naman natin ang suporta dito sa kanan. Tingnan naman natin ang buong suporta ng lahat ng mga supporters ng Prensa 2! At ipapakilala ko na ang susunod na magsasalita. Ang may karanasan, ang may abilidad, at higit sa lahat, ang may puso. May puso sa bawat mamamayang Marileño. Number 1 sa balota. Number 1 sa puso natin. Ang ating pinakamamahal na punong bayan ng Marilao. Walang iba, sabay-sabay po tayong tumayo at salubungin ng malakas na palakpakan na may dumadagundong na hiyawan ang ating Mayor Ricardo Ricky Silvestre! Once again, Prensa 2, malakas na palakpakan para sa ating pinakamamahal na punong bayan, Mayor Ricardo Ricky Silvestre! Salamat, Tan. Sa Sangguniang Barangay po ng Prensa 2, sa pangunguna ng gwapong-gwapo niyong kapitan, Kapitan Budoy, magandang gabi. Sa Pangulo po na si Pangulo ng HOA ng Beverly, si George, maraming salamat po sa lahat ng officer ng Beverly na talagang humandang sumalubong sa amin sa gate ng Beverly. Palakpakan niya po natin. Maraming salamat sapagkat kanina po nang dumating kami, alam ko naghintay kayo ng halos 1 oras sa may gate. Nakakatuwa sapagkat nakita ko roon ang pagmamalasakit nyo sa Team RS. Kahanga-hanga. Sa akin pong mga kasama, sa harapan ninyo, sa gawi kong likuran, sa inyo pong lahat, magandang gabi po mga taga Beverly. Ang inyong lingkod po ay naglingkod lamang ng 8 buwan na normal. Halos 2 taon na abnormal ang paglilingkod at puro kontrobersyal. Alam po natin yon. Sa loob po ng panahon ng pandemic, ng binigkas ng Pangulo ng Pilipinas at inyuto sa lahat ng LGU, lalo na sa bayan ng Marilao, sinabi, lockdown tayong lahat. Kagad-agad ay inutos sa lahat ng punong barangay na i-lockdown ang bawat bahay. Sinunod ng pamahalaang barangay, marahil nagalit kayo sapagkat lahat tayo ay nasa loob ng tahanan. Ang pwede lamang makalabas ay yung may karapatan na bumili ng pagkain para sa pang-araw-araw na pagkain nila. Mahirap. Pero may magagawa ba kami? Alam natin na ayaw nating magkahawa-hawa upang na sa ganon makatiyak tayo na hindi madamay ang buong kabuuan ng bayan ng Marilao. Nang unang ideklara ng pamahalaan na lockdown,
Lahat ng may pera nagpunta sa bilihan ng pagkain. Nag-panic buying. Bumili ng marami sapagkat sila'y may sapat na pera. Pero sino ang naiwanan? Ang mga maralitang mamamayan sa bayan ng Marilao na pag nagtrabaho ngayon, bukas yan ang kakainin nila. Mahirap. Sa panahon ng pandemic, kayo ba ay nakahanda? Lalong hindi rin po nakahanda ang pamahalaang bayan. Walang pamahalaan, national man o lokal, ang nakahanda sa panahon ng pandemic. Maraming bagay. Nang una, ang pwede lang naming magamit na pera ay halagang 14 na milyon na kung saan 30% ng 5% calamity fund ang pwede lang naming guguling kaagad. Alam ko marami sa mga kababayan natin ang nagalit sapagkat ang unang naipamahagi ng pamahalang bayan ay 5 kilong bigas. Ang sigaw ng mga kababayan ko, bakit walang ulam? Samantalang pag inisip natin, 14 na milyong piso, pag binigyan natin ng tigli 5 kilong bigas na may halagang 200 piso, 14 na milyong piso po yon sa 70,000 pamilyang narito sa bayan ng Marilao. Kaagad-agad ay ipinatawag ng pamahalang bayan ang lahat ng punong barangay sa bayan ng Marilao, kasabay ay pinatawag ang Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Henry Lutaw upang nang sa ganon ay makuha ko ang 20% development fund na kung saan ito ang pampagawa natin ng mga karsada, ng mga kanal, ng mga multipurpose building at iba pa. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga punong barangay at pinayagan nila ako, gayon din ang Sangguniang Bayan. Matapos ibigay, nakuhanin ko ang 20% development fund, agad natin itong ibinili. Subalit, dahil do sa panic buying ng mga may pera, wala nang sapat na makukuha ng mga ulam sa mga bilihan. Kaya nga't ang nabili, kalahati ay sardinas, kalahati ay itlog. Ang nakakuha ng sardinas, nag-post. Ang sabi nila, bakit sila may sardinas, pero wala naman silang itlog? At di naman nakakuha ng may itlog, bakit ganon, Mayor? Kami itlog lamang ang nakuha namin at bigas, wala kami sardinas. Pero hindi ko po inintindi yun. Sapagkat alam natin na sa panahon ng pandemic, kailangan mag-isip kami. Sapagkat alam namin na kami ang mga may pagkukulang. Sa pangatlong pagkakataon, naisip namin bumili na lamang ng mga manok sa Pampanga, pinadress na isang gabi, kinabukasan, i-deliver sa barangay. Maganda na naka-Facebook. Nang ipamigay. Ang sabi ng bayan, alam ko na ulam nyo, manok. Pare-parehas kayong manok. So ganon, nakakatuwa. Dahil kahit na napakahirap, kung minsan nakakatuwa ang sagutan sa Facebook. Maraming kontrobersyal na binabato sa akin, pero kailanman na hindi ko sinagot. Sapagkat ayoko ng away, sapagkat hindi ko ginagawa yon. Walang karapatan sa akin na makipag-away, sapagkat ako'y isang ama. Ang ama ng pamahalang bayan, kailangan na hindi ka makapag-away. Mahalin mo ang mga anak mo. Iyon ang kailangan. Ang bawat problema, inaaral ng pamahalang bayan, kasama ang mga kasangguni, kasama si Vice Mayor Henry Lutaw.
Kaya nga't sa panahon po ng pandemic, naisip ng inyong lingkod. Sinabi ko sa simpleng tanghalian habang nag-uusap kami, bakit ba ang gobyerno ay tumutulong lamang kapag panahon ng kalamidad? May bagyo, may baha, may nasunugan. Hindi ba ako pwedeng gumawa tayo ng isang batas na kung saan pantay-pantay lahat? Ang lahat ng kababayan natin na 70,000 pamilya ay makakatanggap ng rice subsidy minsan isang taon. Nung tingnan ko sila at sinabi ko yun sa kanila, inisip ko baka hindi ako payagan. Pero pagkatapos ng 3 linggo, nang pukpukin ni Vice Mayor Henry Lutaw na inaaprubahan ang isang ordinansa na kung saan ordinansa, isang batas ang rice subsidy sa bayan ng Marilao. Habang buhay na natin, mawawala man kami sa mundo, ang rice subsidy sa bayan ng Marilao, kailanman ay hindi na mawawala ito. Kahit sinong manunungkulan, walang sinumang tao ang pwedeng pumaibabaw sa batas. Ang rice subsidy sa bayan ng Marilao na isa batas, ito'y ganap ng isang batas. Kaya wala na makapipigil dyan. Taon-taon tatanggapin ng bawat pamilyang Marileño ang 25 kilong bigas, sapat na pang isang buwan sa 4 na pamilya, sa 4 na miyembro ng pamilya. Ganun po namin inaral yan. Sapagkat ang pamahalaan bayan ngayon, hindi nakatuon sa harapan lamang. Kailangan tumitingin ka na mas malayo. Sapagkat kailangan natin na aralin lahat kung ano ang makatutulong sa bayan natin. Nung araw, nangarap din ako. Ang sabi ko noon, magpapatayo tayo ng pabahay. Medyo naantala lang po sapagkat yung binibilin lupa doon sa barangay ng Loma de Gato, tinamaan ng bypass Santa Maria, Muson. Pero ngayon, tinatambakan na po, nasa Presa 1. Bakit ko nasabing napakahalaga ng pabahay? Taas nga po ang kamay ng walang sariling bahay sa inyo. Dito po sa inyo na narito, ang tingin ko 10% walang sariling bahay. At yung may bahay naman, ang sabi nila, hindi pa raw tapos bayaran. Tama ba? Alam nyo po, ganito yan, ano? Ang pabahay kung bakit naming inisip. Sapagkat marami sa ating mga kababayan ang nakatira sa squatter area. Marami nakatira sa riverside. Marami nakatira sa creekside. Tuwing lalaki ang tubig ay umaahon sila upang hindi sila bahain, upang hindi sila malubog doon. Pero gaano karami sa mamamayan natin na nakatira sa apartment? Bumabayad ng 3,000, 5,000 kada buwan. Sa pananaw po ng inyong lingkod, kami na rin ang kumikitil sa inyong karapatan upang muling mangarap kapag hindi namin kayo naigawa ng pabahay. Sino bang tao ang mangangarap pa kung wala ka naman talagang kakayanan na para magkaroon ng sariling tahanan? Kaya nga po sa pag-aaral ng inyong lingkod, gumawa ng pabahay upang ang mga kababayan kung walang tahanan ay muling mangarap. Paliliwanag ko po sa inyo to. Ang pamahalaan bayan po ay may nakalaan na 70 milyong piso upang paunang ipampagawa ng pabahay. May halong pakiusap na po sa inyo dahil dito'y nangihinayang ako. Naglunsad po kami na maghiwalay na tayo ng basura na kung saan malaking pera ang mamemenos ng pamahalaan bayan kapag pinaghiwalay nyo ang basurang nabubulok at hindi nabubulok. Nung pong araw, ang binabayaran ng pamahalang bayan, 7 milyon at kalahati kada buwan.
Ngayon po, 5,000,000 at kalahati na lamang ang binabayaran. 2 milyong piso po ang natitipid kada buwan, at kung sakali naabutin ng 70% ang maghihiwalay ng basura sa lahat ng mamamayan sa bayan ng Marilao, 40 milyong piso po ang matitipid natin sa pagbabayad ng basura natin manggagaling dito para dalhin namin sa sanitary landfill sa Tarlac. Pag meron tayong natipid na 40 million plus 90 million, mayroon tayong pwedeng ipagpagawa ng 130 million at kayang magpagawa po ng 1,000 bahay para sa maralitang mamamayan ng Marilao. At pagkatapos po na may pamahagi ito sa lahat ng mga mamamayan nating maralita, ipapasok po namin yan sa National Housing. Sila na po ang maniningil ng 1,000 piso kada buwan, at sa loob ng 25 taon, kanila na ang lupa't bahay. Pero matapos na maayos ang papeles at naipasa sa National Housing, ano gagawin ng National Housing? Babayaran ng buo ang LGU sa 1,000 bahay. Kaya muli at muli, maipapatayo natin taon-taon yung 1,000 bahay dahil ang kailangan lamang ay pang-umpisa. Pagkatapos pong maumpisan to, iikot ng kusa ito. Magro-roll na to, at habang tayo nagtitipid at naghihiwalay ng basura, dagdag pa po yung natitipid natin para sa pagtatapon ng basura doon sa sanitary landfill sa Tarlac. Makatadagdag po yun sa pagpapadami ng pabahay. Ganun po ang inisip ng inyong lingkod. Parang di man lang kayo pumalakpak. At alam nyo po, noong 2019, ang sinabi ko ron, lahat ng batang mag-aaral sa bayan ng Marilao, mapampubliko ka o mapang-pribado, lahat ay bibigyan ng kumpletong gamit sa pag-aaral. Lahat po na yan ay pinamigay natin noong 2020. Kaya lamang po, hindi nabutan ang face-to-face sa pag-aaral, pero nasa mga tahanan na yan. Pero ngayon June, pagdating ng face-to-face sa pag-aaral, lahat ng gamit na ipinahatid sa inyong mga anak, magagamit na po yun. Libre, at habang panahon ng libre ang gamit sa bayan ng Marilao sa pag-aaral. At noon din po, binanggit ko, nang sabi ko noon, ang scholar ng bayan na 1,000 no ako'y lumalaban, sabi ko noon, dodobling ko. Ngayon, 3,500 na po ang scholar ng bayan. At kung sakali po na kami ay mananalo pang muli at makababalik sa panunungkulan bilang pinuno ng ating bayan, sa loob po ng 1 taon, kada taon ay magdadagdag tayo ng 1,500 scholar na pagkatapos ng 3 taon, sa loob po ng 3 taon, ang 3,500 magiging 8,000 na ang scholar ng bayan ng Marilao. Ang inyong lingkod po ay hindi nag-aaral. Kaya nga po, iba sa akin ang mga batang hindi makapag-aaral. Ano na ba ang kasasadlakan ng aking mga kababayan kung hindi ito makapag-aaral? Napakahirap. Buti na lamang ang isang kagaya ko na elementary graduate ay pinanigan ng Diyos. Tinulungang maayos ang buhay, pero pambihira po yun. Kaya nga't ako'y nangarap na sa bandang huli, kahit hindi tayo nakapagtapos, sapagkat nakikita natin ang ating mga kabataan, pagdating ng high school, tumitigil, kailangan pong makatulong tayo. Kaya nga,
itong susunod na pagkakataon, pag kami na-elect pa uli, hihilingin namin sa national government na magtayo na ng BSU sa bayan ng Marilao sapagkat malaki ang populasyon natin. Nangangarap po tayo. Hindi po binibili ang pangarap. Madapa ang pangarap. Pag ginagawa mo, nakikiusap ka sa lahat ng dapat pakiusapan. Ang pangarap ay nagkakatotoo. Kagaya ng sinambit ko noon sa harap ng simbahan ng St. Michael Arcangel sa Kabayanan. Ang sabi ko noon, pag-abot ng 1.2 billion ang budget ng Marilao, titiyakin ko po sa inyo na magkakaroon ng isang pampublikong ospital sa bayan natin. Kaya nga po't ngayon, 1 billion 141 million pa lamang ang budget. Pero na dahil sa pandemic, sapagkat sa panahon ng pandemic, ang hirap humanap ng ospital na pagdadalan ng ating mga kababayan. Kaya nga po, wala pang 1.2 billion ang pampublikong ospital na 100 bed capacity, level 1 public hospital, ginagawa na po yun ngayon sa gitna ng Constantino sa poblasyon 1, poblasyon 2. Ganun po tayo nangarap. Lahat ng pinapangarap at binibitawang salita ay ginagawa. Ngayon po, makikiusap ako sa inyo. Silang lahat ay kailangan ng inyong lingkod. Sapagkat mayari man ang building ng ospital na yan, kailangan po ng 200 milyong piso na kailangan ay may budget para magamit sa operational cost ng 100 bed capacity level 1 public hospital. Kung sila po ang mananalo at masasama ako, makatitiyak tayo sa taong 2023, last quarter ng taon, mabubuksan ang public hospital na yan at pakikinabangan ng lahat ng pamilya sa bayan ng Marilao. Makakaasa po kayo. Ang inyong lingkod po ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Naranasan ko na nagkasakit ang anak ko nung araw, napakahirap nang walang ibabayad sa ospital. Kaya nga po't nangarap ako na bandang huli, mawala man ako sa mundo, maiiwan ko ang alaala na kahit papano nakatulong tayo sa bayan ng Marilao. Kung minsan, sabi ko nga sa sarili ko, ano ba ang konsolasyon ko kapag ako ay ganitong pagkakataon at noong nakaraang COVID? Alam niyo po ba na kahit ganong kahirap ng ginagawa namin noong panahon ng COVID, kapag may buhay kami nailigtas, yun na po ang nagpapalakas sa amin. Sa panahon po ng COVID, pinakamatagal na walang tatawag sa akin, 15 minutos. Marami ang nangangailangan ng oxygen, madapay marami rin ang kailangan ng ospital. Kahit hindi ka matulog magdamag, pero ang tao, ang buhay ng tao kapag iyong nailigtas at ito ay nadala sa ospital o nalagyan ng oxygen at nakaligtas, yun lang po ang nagpapalakas sa sarili ko. Sapagkat mahal ko ang kapwa Marileño, sa inyo pong lahat, hindi ko na po pakakahabain dahil baka umulan na. Hindi ba ulan? Ha? Inulan na tayo nung umaga, no? Pero tanda ko rin eh. Noong nakaraang 2019, basang-basa ako nagsalita sa Carla Bill. Tama po ba? Noong nakaraang 2019. Kaya kanina nabasa ako, sabi ko sa Panginoon Diyos, blessing to. Ganon. Sa inyo pong lahat,
si Mayor Ricky po, si Kapitan Ricky, number 1 sa balota. Pero ang higit sa lahat, kayo po ang number 1 sa puso ng inyong lingkod. Total, sabi nyo, hindi pa umuulan. Paulanin ko. Paulanin ko. Sige. Kahit walang tugtog, paulanin ko yan. Pwede po bang makantahan ko kayo? Pasensya na kayo mga konsihan na. Ako artista ngayon dito eh. Maghintay kayo dyan. Kailangan daw ulan eh. Kung lumitaw yung buwan, no? Parang hindi ulan eh. Mga 5 kanta siguro to. Pwede rin. Pero kakantahan ko muna to. Okay. Sa inyo pong lahat, ang awitin ko pong ito ay inihandog ko sa inyong lahat. Pinagtatawanan ako nito eh. Palakpak naman kayo. Akala siguro ni Gov Willie siya lang ang marunong kumanta, no? Sige. Nasisilaw kasi ako doon eh. Dito tanay, yan. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named. You're so like a lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa's strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa. Thank you, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa paghihirap nyo sa amin. Maligayang maligaya po kami. Once again, ang